Noel POV. Nag-isip muna si Miss Abalos bago sumagot. 3 years old po, nito. Para ako nabingi sa sinabi nito. Are you sure 3 years old lang? Muli kong tanong at baka nagkakamali lang ito. Opo sir, may birthday invitation pa nga siyang ibinigay sa akin last week kasi magpo-4 na yung bata sa isang linggo. Paliwanag ni Miss Abalos. Para akong tinakasan ng dugo sa ulo dahil sa narinig. Nanghinang aking mga tuhod at napaupo. Napapikit ako at nangingilid ng aking kalamnan ngayon. Kung 3 or 4 years old lang ang bata, hindi ako ang ama. Para akong tatakasan ng bait sa mga oras na ito. So, may pamilya na si Melanie? Sila ba yung kasama niya sa mall nung makita ko siya? Ang kababata nitong si Albert ang kasama niya at nakakpay sa kanya habang buhat ang bata. So, totoo ngang sumama si Melanie kay Albert. Wala pa kaming isang araw na naghihiwalay. Nakuha na pala niya akong ipagpalit sa iba. Sa loob ng 6 na taon, hindi ako naniwala sa kanyang tiyahin. At dala-dala ko sa aking konsensyang pananakit sa kalooban niya. Ngunit matutuklasan ko lang na ganun lang pala kabilis para sa kanya na ipagpalit ako sa iba. Kuyom ang aking mga palad at pilit na pinipigilan ng galit na namumuo sa aking dibdib. Sige po sir, ipapatapos ko lang ito sa kanya. Ani Miss Abalos na mukhang hindi napansin ang aking reaksyon. Humakbang na ito palabas ng opisina ko. Naramdaman ko ang pagtapik ni Laika sa aking braso na mukhang nag-aalala para sa akin. Miss Abalos, tawag ko sa sekretarya. Huminto naman ito tumarap sa akin. Sir, tanong nito, nag-submit ba ng leave of absence si Miss Rojas? Hindi po sir, kasi nasanay na po kami kay Sir Jose na itatawag lang sa give her a warning note from HR. Simula ngayon, hindi na pwedeng verbal lang. From now on, it's a mandatory that every employee must submit a leave of absence form. Mariin kong utos dito. Nakita kong pagkagulat sa mukha ng sekretarya. Yes sir. Okay, you can leave now. Naglalagablab ang galit na namumuo sa aking dibdib sa mga oras na ito. Matagal na nakaalis ang sekretarya. Ngunit matalim pa rin ang tingin ko sa pintuang nilabasan nito. Noel, relax. Ani Laika nang mapansin niyang namumula ang aking mga mata sa galit. Kung hindi lang kasama ni Laika ang anak nito, ay baka kanina pa ako nagwala. Mas nakadagdag pa sa galit ko ang pagpipigil na aking nararamdaman ngayon. Pakiramdam ko ay sasabog ako sa sobrang galit. Dahilan para pumatak ang aking luha habang kuyom ang aking mga kamao. Paano niya nagawa ito sa akin? Tuloy-tuloy ang patak ng mga luha ko. Tahimik lang na nakikinig si Laika sa akin. 6 years. 6 years ko siyang hinanap. Halos mabaliw ako kakahanap sa kanya. 6 na taon ako nagdusa samantalang isang araw lang pinagpalit niya na ako sa iba. Habol ang aking hininga dahil sa walang tigil ang tahip ng aking dibdib. Alam kong may kasalanan ako sa kanya. Dahilan ba yon para sumama siyang makipagtanan? Sa kababata niya, pakaramdam ko ay sasabog na ako anumang oras. Noel, you need to calm down. Ani Laika, tumayo ako at naglakad-lakad sa loob ng opisina upang ikalmang aking sarili. Para ako masisiraan ng ulo sa mga oras na ito. Ilang minuto rin ako nagkokontrol ng emosyon, ngunit sa huli ay hindi ko na talaga mapigilan ng aking nararamdaman. Malakas kong sinipa ang lamesa na nasa harapan ko at napasigaw ako sa tindi ng galit na aking nararamdaman. Nakalimutan ko may bata nga pala kaming kasama at sa takot ay napaiyak ito. Niyakap ni Laika ang anak at pinapatahan habang nakatayutot buhat-buhat ang bata. Nilapitan kong batang si Jane at kinuha to kay Laika. Pasensya na, usal ko. Inalo-alo ko ang bata para hindi to matakot sa akin. Sir, ito na po yung pinapaserox nyo. Sabay kaming napalingon ni Laika sa nagsalita. After 6 years ay muli ko narinig ang boses ng babaeng umuko pa ng pinakamalaking bahagi ng buhay ko. Napatda ako sa aking kinatatayuan at hindi agad nakakilos. Ramdam ko na nagtatatalo ng aking puso nang marinig kong boses niya. Lalo na nang masilayan ko siyang muli ng malapitan. Eto na po yung pinapaserox niyo sir. Agad nitong pinatong ang mga papel sa lamesa at mabilis ding umalis. Ilang sandali kaming naiwan sa loob ni Laika na parehong hindi nakapagsalita. Matagal na siyang nakaalis subalit para pa rin akong naistatwa sa aking kinatatayuan dahil
Hindi ako makapaniwala na nasa harapan ko lang kanina si Melanie pagkatapos ng napakaraming taon ng paghihintay ko. Ilang minuto pa bago ako nakabawi, ibinalik ko si Jane kay Laika. Parang may sariling utak ang aking mga paa na lumabas ng opisina upang sundan si Melanie. Kung bakit ay hindi ko alam, basta gusto ko lang siyang makita. Wala nang mga empleyado sa loob dahil lunch break na. Ngunit may natanaw akong babaeng kumakain na mag-isa. Nakikita ko siya mula sa labas dahil may bahagi ng opisina nila ang yari sa glass wall. Hindi niya ako napapansin, ngunit kitang-kita ko siya mula sa kinatatayuan ko. Melanie, sigaw ng puso ko. Ano nangyari sa'yo? Tanong ng isipan ko, kumakain siya sa mumurahing plastic container. Kanin, itlog at tuyo ang kinakain nito. Ganito ba ang buhay na pinili niya para sa lalaking pinili niya? Bahagyang namumulang mga pisngi nito. Siguro dahil sa nilinis nitong kanyang mukha. Nang pumasok siya kanina sa opisina ay punong-puno ng tinta ang kanyang mukha. Hindi ko naman masyadong pinagtuunan ng pansin yon dahil mas malakas ang epekto ng presensya niya kanina. Pinagmasdan ko siya. Punong-puno ng tinta ang uniform nito. So, ang dating scholar ay taga-photocopy na lang ngayon at kontento na sa napakababang posisyon. Mas pinili niya ang buhay kasamang lalaking hindi siya kayang bigyan ng maayos na buhay kaysa sa matayog niyang pangarap. Ganito ba niya kamahal ang lalaking yon? Para ipagpalit ang mga pangarap niya. Muli ay namuuna naman ang galit sa aking dibdib habang iniisip na ganun lang kadali para sa kanya na palitan ako. O baka naman, hindi niya lang talaga ako minahal at ginampanan lang nito ang pagiging kasintahan ko dahil sa malaking halaga na ibinayad ko sa kanya. Naramdaman kong pumapatak na naman ang luha sa aking pisngi kaya agad akong bumalik sa aking opisina. Nakasalubong ko si Laika na papalabas ng opisina. Noel, kailangan ko na umalis. Gusto kitang samahan dito pero kailangan na ako sa restaurant. Ikalma mo yung sarili mo, huwag kang padalos-dalos sa mga kilos mo at baka mamaya pagsisihan mo na naman. Ani Laika bago tutuluyang magpaalam. Ni hindi ko magawang tumugon sa kanya hanggang sa makaalis ito dahil si Melanie pa rin ang iniisip ko. Napahilamos ako ng mukha at hinilot ko ang aking ulo. Napadako ang aking paningin sa mga papel na ibinigay ni Melanie. Nakalimutan ko na tuloy na may kailangan nga pala akong tapusing trabaho. Kinuha kong mga papel at nakita ko na may mga mantsa ng ink sa photocopies na yon. Wala sa isip na dinampot ko ito at saka ako tumayo. Namalayan ko na lang na naglalakad na naman ako patungo sa kanya. Melanie POV. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Ate Vanji nang makita niyang itsura ko. Kadarating lang nila at iba ang mga empleyado galing sa pananghalian. Maraming kainan sa labas at dun sila galing. Hindi ako sumasama sa kanila dahil nagdadala ako ng sariling lunchbox para makatipid at dito ko na lang sa opisina kinakain. Gulat na gulat sila nang makitang tinta sa uniform ko. Pati na rin ang aking mukhang namumula pa dahil sa pagkiskis ko ng aking mukha dahil napakahirap tanggalin ng tinta sa balat. Magpalit ka kaya muna, Melanie, wika ng isa sa mga katrabaho ko. Okay lang po ako, Ate Linda. Saka na lang ako bibili kapag sahod ko. May isa pa naman ako sa bahay. May mga available pa namang uniform sa inventory. Marami tayong overstock doon. Mag-request ka na lang sa HR para hindi ka na magbayad. Sige po, salamat. Tatayo pa sana ako nang marinig namin ang galit na boses ng isang lalaki. Who was responsible for photocopying these documents? Sabay-sabay kaming napalingon sa nagsalita at lahat kami natahimik nang makita si Noel na nakatayo sa pintuan ng opisina. Nagmamadaling lumapit si Ate Vanji dito. Napatayo naman ako dahil ako ang nag-xerox ng mga yon. Why would someone give me this crap? It's got ink all over it. Pasensya na po, sir. Ipapaulit ko na lang po. Sagot ni Ate Vanji. I need that. ASAP. Utos ni Noel at tumalikod. Dali-dali ako lumapit kay Ate Vanji. Ate Vanji, akin na po. Pasensya na. Nakayuko kong sabi. Nahihiya ako kay Ate Vanji dahil baka siyang nagpadiskitahan samantalang kasalanan ko naman. Nakita ko humarap muli si Noel sa amin. What did you just call her? Anito. Napatingin ako sa kanya. Matiim akong nakatingin sa akin. Itong unang beses nagsalubong ang aming mga mata.
Ramdam kong galit sa mga mata nito na tumatago sa aking puso. Para akong napaso at nagbaba ako ng tingin. Is that how you address your supervisor? Call her miss, ma'am or Mrs. whatever. Wala ka sa palengke. Patuloy nito at hinarap si Ate Vanji. Teach your subordinates some manners. Anito pa tuluyan ng umalis. Lahat kami napatigagal sa nangyari. Kita ko sa mga mukha nilang pagkagulat. Hayaan mo na yon, Melanie. Baka may dalaw lang ang boss natin. Dalhin mo na lang sa table ko kapag tapos ka na at ako na magbibigay sa kanya. Ani Ate Vanji. Ate Vanji pa rin ang tawag mo sa akin kapag tayo-tayo lang. Bulong nito na may kasamang ngiti. Alam kong pinapagaan lang niya ang loob ko dahil alam niyang napahiya ako sa sinabi ng aming bagong amo. Mapakla ako na pangiti at napakagat ng labi. Nagtungo ako sa may Xerox machine upang ulitin ang paggawa ng kopya ng mga papeles. Bakit siya pa itong galit? Siya na nga itong malaki ang atraso sa akin. Siya pa itong may ganang magalit. Imposible namang hindi niya ako kilala. Naka-move on na nga talaga siya at ngayon ay isang mababang empleyado na lang ang tingin niya sa akin. Ibang-iba siya sa Noel na kilala ko. Mukhang madali yata akong makaka-move on ng dahil dito. Wala na si Noel, ang lalaking minahal ko. Wala nang malambing at sweet na si Noel. Namatay siya nung araw na iniwan niya ako sa kanyang silid at sumama siya sa kababata niya. Mahal ko pa rin si Noel. Ang dating Noel na una ko nakilala at palagi siyang mananatili sa aking puso. Ang Noel na nakaharap ko kanina ibang tao na. Hindi ko siya kilala at wala na akong koneksyon sa kanya. Biglang gumaan ang aking dibdib. Pakaramdam ko ay nakawala na rin ako sa multo ng nakaraan. Ito lang pala ang kailangan ko. Ang isampal sa akin ng katotohanang matagal nang wala si Noel at magkaiba na ang mundo namin ngayon. Nang matapos ako ipinatong ko sa table ni Ate Vanji ang papeles at nagtungo ako sa HR para mag-request ng free uniform. Okay na yan, pirma na lang ni Sir Borromeo ang kulang, wika ng HR head. Inabot niya sa akin ang papel. Salamat po, tugon ko sa kanya. Ngayon ay kailangan ko namang harapin si Noel o si Mr. Borromeo. Pwede ko po bang papirmahan kay Sir ang request paper ko? Tanong ko kay Ate Mercy nang sa harapan na ako ng opisina ng CEO. Sige, pasok ka na lang. Nasa loob naman si Vanji. Mabait na tugon ni Ate Mercy. This time ay kumatok na ako. Come in. Narinig kong boses ni Noel. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan at pumasok. Agad na nagsalubong ang mga mata namin ni Noel. Ako muli ang unang nagbaba ng tingin. Hindi muna ako nagsalita dahil mukhang nag-uusap pa sila ni Ate Vanji. Like I said, yung mga empleyado na hindi qualified sa position, kailangan yung pag-aralan ulit ng mga credentials nila. Binasa ko sa company rules ng college graduates ang tinatanggap sa department mo. So paanong may mga nakapasok na mga high school graduate lang? Tuloy-tuloy ang pagsasalita nito na kay Ate Vanji nakatingin. Biglang tumahip ang aking dibdib. Isa ako sa mga empleyadong yon. Ano na naman ba ito? Palakasan bang sistema dito? Hindi ko ito tolerate ang baluktot na sistemang nakasanayan nyo. Tumigil si Noel sa pagsasalita. Tahimik lang si Ate Vanji habang nagsasalita si Noel. Parang gusto ko na tuloy lumabas ng silid upang layasan ang sunod-sunod na kamalasan ko ngayong araw. Maya-maya pa'y ako naman ang binalingan niya. Napaigtad ako nang marinig ang boses ni Noel. What do you need? Malamig ang tono ng boses nito. Papipirmahan ko lang po ito. Tugon ko sa kanya, tinabot sa kanya ang papel nang hindi tumitingin sa kanya. May yearly supply kayo ng uniform. Hindi ba dapat may bayad na kapag ganito? Ani Noel pagkatapos basahin ang request form na ibinigay ko. Ngunit kay Ate Vanji ito nakatingin. Marami po kasing overstock sa inventory, paliwanag ni Ate Vanji. Bakit hindi ina-adjust ng inventory team? Hindi yung pinamimigay nyo lang basta. And ang dami nating discrepancy sa iba nating stocks. Ganito ba talaga ang kalakaran sa kumpanyang ito? Lahat hindi nare-report. Puro verbal na lang. Maring winika nito. Ibabawas na lang po namin sa sahod niya. Hindi na lang po. May isa pa naman akong uniform. Yun na lang ang gagamitin ko. Putol ko sa sinasabi ni Ate Vanji. Hindi ko afford na bumili ng bagong damit dahil kakapusin ako sa budget. Melanie. May pag-aalala sa boses ni Ate Vanji. Nilingon ko si Noel. Pasensya na po sir. Sige po. Wika ko't lumabas ako ng opisina niya.
Dere-derecho ako sa restroom dahil pakiramdam ko ay maiiyak na ako sa mga oras na yon. May kung anong kirot ang tumutusok sa puso ko. 3 araw lang akong nawala. Pagbalik ko parang nagkandamalas-malas na ang buhay ko. Hindi ko akalaing ganito kapangit ang araw ng pagkita namin muli. Pahiyang-pahiya ako kanina pa. Bakit pakiramdam ko ay ako talaga ang target ng galit niya? Dahil ba natuklasan niyang dito ako nagtatrabaho sa kanyang kumpanya? Ayaw niya siguro akong katrabaho. Wala naman akong balak na guluhin sila ni Laika. Saka ano bang laban ko sa kanila? Mukhang alanganin na rin ang trabaho ko dito sa kumpanya. Akala ko pa naman ay magiging regular na empleyado na rin ako sa wakas. Mukhang tagilid ako, kaya bigla tuloy akong nag-alala. Paano ng mga bayarin ko? Hindi pa nga ako nakakabayad sa upa sa bahay last month pa. Baka pulutin kaming mag-ina sa daan. Inaalala ko rin paano na kapag nag-apply ako sa bagong trabaho. Malalagay sa resume ko na pinatalsik ako. Napapikit ako ng mariin at napasabunot sa aking buhok. Ano bang kasalanan ko at pinaparusahan ako sa buhay ko? Kawawa naman ang anak ko. Napakamalas niya na ako ang naging ina niya. Tahimik akong napaiyak sa loob. Nang medyo gumaan ang pakiramdam ko, ay lumabas ako ng banyo at naglakad pabalik sa opisina. Naiiyak pa rin ako kapag naalala kong aking anak. Bago pa man mamuo ang luha ko, ay pinahid ko na kaagad ito upang walang makakita na umiiyak ako lalo pa at may mga nakakasalubong ako. Nagpunta ako sa aking table at binuksan ko ang computer. Nagsimula akong mag-type at pagkatapos ay pinrint ko ito. Binasa ko tong muli para masigurong okay nang sinulat ko at pagkuwan ay pinirmahan. Naglakad ako patungo sa lamesa ni Ate Vanji at inabot sa kanya ang papel na hawak ko. Busy to sa kanyang ginagawa kaya tinanggap lang niya ito na hindi ako agad nililingon. Maya-maya pa'y binasa nitong papel na inabot ko sa kanya. Bigla itong tumingala sa akin at kita kong panlalaki ng mga mata niya. Anong ibig sabihin nito? Gulat na gulat niyang tanong. Resignation letter po. Magre-resign na po ako. Nalalaki ang mga mata ni Ate Vanji at napatayo pa ito dahil sa pagkagulat. Bakit? Dahil ba sa sinabi ni Sir Borromeo kanina? Nag-aalalang tanong nito. Tumango ako sa kanya. Melanie, narinig mo naman ang sinabi niya. Pag-aaralan pang mga records niyo. Anito. Ramdam ko sa boses ni Ate Vanji na ayaw niyang tanggapin ang resignation ko. Pero, desidido na ako mag-resign. Isa pa hindi ko rin kayang tumagal pa ng kahit isang araw dito. Doon din naman po ang bagsak nun, wika ko. Bakit pa nga ba ako maghihintay kung alam ko naman ang resulta? Hindi pa naman sigurado yun. Hintayin na lang muna natin ang desisyon ng HR. Pilit niya akong kinukumbinsi na wag nang ituloy ang pagre-resign. Ate Vanji, si Sir din naman ang masusunod sa huli. Kahit pumayag ang HR, hindi rin naman ako makakalusot sa kanya. Saka, okay na po ang mag-resign na agad ako kesa ako pa yung patalsikin. Para hindi masakit sa mata kapag nilagay ko siya sa resume ko. Next time na mag-a-apply ako sa ibang kumpanya, paliwanag ko sa kanya. Kahit sang anggulo tignan ay wala naman akong pag-asa dahil hindi naman talaga ako qualified. Totoo ang sinabi ni Noel, nakapasok ako sa kumpanyang ito dahil sa koneksyon. Dahil kaibigan ni Lola Clarita si Sir Jose Cordova. Kung hindi dahil kay Lola Clarita, hindi ako matatanggap dito sa kumpanya. Hindi po natin alam kung kailan bababa ang desisyon. Baka mamaya o bukas ng umaga, patalsikin na ako kaya uunahan ko na sila. Isa pa, mukhang budget na talaga ako sa CEO. Ang hirap pong magtrabaho kapag may taong ayaw sa'yo. Tuloy-tuloy kong paliwanag kay Ate Vanji at mukhang naunawaan naman niya ang pinupunto ko. Melanie, I'm sorry kung may magagawa lang ako. Malungkot na winika ni Ate Vanji. Madali para sa kanya na maintindihan kung bakit ganun ang naging desisyon ko dahil pareho kaming nasa opisina kanina at pareho naming nakita kung gaano kaseryoso si Noel sa mga sinabi nito. CEO na mismong kumwestiyon ng position ko. Ano pang laban ko doon? Ang sabi ni Ate Vanji ay siya na raw ang magbibigay ng resignation letter ko sa HR. Sinabi rin niya na baka next week ay makatanggap ako ng back pay dahil sa 10 months na pagtatrabaho ko. Ipinangako niya sa akin na kukulitin niya ang HR para mapabilis ang proseso ng back pay ko. Malaking tulong na rin yon para sa aming mag-ina,
Lalo na ngayon at nagipit talaga kami dahil sa pagkakasakit ni Janry. Malungkot na nagpaalam ang mga katrabaho ko nang malaman nilang nag-resign na ako. Ganun na lang ang gulat nila nang malaman nilang huling araw ko na sa trabaho. Lahat sila'y naging mabait sa akin kaya malungkot na aalis ako sa lugar na ito. Sayang, naging kaibigan ko na rin sila sa maikling panahon na magkatrabaho ko sila. Mamimiss ka namin, Melanie. Makahanap ka sana agad ng trabaho. Wika ng isa sa mga katrabaho ko. Habang nagpapaalamanan na kami sa labas ng opisina. 5 PM na kasi at nagche-check out na kami. Huwag mong kalimutang magpasa ng resume doon sa sinasabi ko, ha? Hiring sila ngayon. Wika pa ng isa na talagang nagmamalasakit sa akin. Habang nag-uusap kami ay siya namang dating ni Ate Mercy, ang sekretarya pansamantala ni Noel. Nag-resign ka, Melanie? Gulat na tanong ni Ate Mercy na marinig ang usapan namin. Tumango ako at malungkot na ngumiti sa kanya. Bakit biglaan naman yata? Tanong nito. Narinig ko nagbuntong hininga si Ate Vanji at pinaliwanag niya kung anong nangyari. Walang labis, walang kulang. Lalo na yung naging usapan naming tatlo sa silid ng CEO. Saka mukhang bad shot talaga itong si Melanie sa kanya. Pagkarating pa lang niya, may warning note na agad. Patuloy si Ate Vanji sa pagkakwento. Alam yon ni Ate Mercy dahil siya ang napag-utusan ni Noel na i-process yon sa HR. Grabe naman ang bago nating CEO, sobrang stricto. Akala ko pa naman nung una ay mabait. Parang ang bait pa naman ng asawa niya, usal ni Ate Mercy. May asawa ba siya? Akala ko binata pa, tanong ni Ate Vanji. Dinalaw nga siya kanina dito, kasama pa yung anak nila. Bakit naman siya dadalawin kung hindi sila mag-asawa, hindi ba? Ani Ate Mercy. Ay ganun. Sa bagay, tama ka. Yung mistisa ba? Grabe, ang sosyal nun, tapos ang ganda pa. Parang anghel, bagay na bagay sila. Pagsang-ayon ni Ate Vanji. Nakaramdam ako ng panliliit sa aking narinig. Ramdam na ramdam ko ang kaibahan ko sa kanila at kung gaano talaga kalayo ang agwat ng status nila sa akin. Pero yung selos, wala na. Pagkatapos ng mga nangyari ngayong araw na ito, parang stranghero na lang ang tingin ko sa kanila. At sa dami ng problema ko, usapang puso ang pinakahuling bagay na iisipin ko. Para lang kasi yon sa mga maluluho ang buhay. Mas pinoproblema ko ngayon ay kung saan nakukuha ng makakain namin ng anak ko ngayong wala na akong trabaho. Paano yan? Tuloy pa ba ang birthday party ng anak mo next week? Tanong ni Ate Mercy. Napakunot ang aking noo sa tinanong nito. Hindi ko naintindihan ang kanyang tanong. Ano pong birthday party? Nagtataka ako kung anong birthday party ang sinasabi niya. Hindi ba't magpo-4 ng anak mo? Nakatanggap pa nga ako ng invitation mo, saad ni Ate Mercy. Hindi po, 5 years old na po ang anak ko. Kaka-5 pa lang niya 2 months ago, sagot ko sa kanya. Biglang sumingit si Sarah, isa sa mga katrabaho namin na kasabay namin naglalakad ngayon. Sa anak ko yun! Ay naku Ate Mercy, ano ka ba? Babae pong anak ko, baka mamaya regaluhan mo ng baril-barilan ha? Natatawang sabi ni Sarah. Ganun ba? Buti na lang pala at naitanong ko. Kung nagkataon baka baril-barilan nga nabili ko. Tumatawang saad ni Ate Mercy. Nakalimutan tuloy namin ang tungkol sa pagre-resign ko at nauwi na lang sa tawanan ang usapan dahil kay Ate Mercy na palagi na lang mali-mali. Samantalang hindi pa rin natatapos ang problema ko. Nang pagdating ko sa bahay ay inaabangan na ako agad ng landlord namin at sinisingil ako ng upa sa bahay. Mabait naman si Ate Luz, kaya nga lang ay nangangailangan din ito. Ate Luz, pasensya na po, baka naman po pwedeng kahit ngayon lang. Sisikapin ko pong makahanap ng pambayad next week. Pakiusap ko sa kanya. Pasensya na, Melanie, kailangan ko rin kumita. Paano naman ako? May gustong umupa at kailangan na niyang lumipat sa 1 linggo. Kung hindi ka makakabayad ay ibibigay ko na lang sa kanya ang pwesto niyo. Pinagbigyan na kita last month. Pasensya na talaga, marami din akong bayarin. Mahinaw nagpaliwanag ang aking landlord. Nauunawaan ko naman siya dahil negosyo niya ito at hindi charity. Wala namang problema sa kanya. Ang problema lang talaga ay kinapos ako ngayong buwan dahil sinugod ko si Janry sa ospital. Sige po, ibigay niyo na sa kanya. Bigyan niyo na lang po ako ng ilang araw para makahanap ng lilipatan, saad ko.
Tulog na tulog si Janry habang ako naman ay nagsisimula ng mag-impake ng mga gamit para makalipat na kami. Hindi naman karamihan ang gamit naming mag-ina. Ang problema lang naman namin ay ang mismong malilipatan. Tutal ay nag-resign na rin naman ako. Marami akong oras para makahanap ng malilipatan bukas. Siguro kahit bed space lang muna, pansamantala. Ayokong abalahin si Kuya Albert. May sarili na itong pamilya, buntis pa ang kanyang asawa. Parang bigla ko tuloy pinagsisihan ang biglaang pagre-resign. Sana habang hinihintay ko na masisanti ako, ay nag-a-apply muna ako sa ibang kumpanya. At least tuloy pa rin ang sweldo ko. Pakiramdam ko kasi parang ginagawa lahat ni Noel na mawala ako sa landas niya kagaya ng ginawa niyang pag-dispatcha sa akin 6 years ago. At least ngayon may warning na. Hindi kagaya noon na bigla na lang niya ako. Hindi siguro siya komportable na makatrabaho kami. Nahihiya siguro siya sa isang ordinaryong empleyado ang dati niyang kasintahan. Samantalang CEO siya at napakasosyal pa ng asawa niya. Tumabi ako kay Janry at hinagod ng mga daliri kong kanyang buhok. Pasensya ka na baby ko. Niyakap ko siya at parang nawala lahat ng problema ko. Unti-unti nang bumigay ang aking katawan at tuluyan na rin akong nakatulog. Kinabukasan pagkatapos ko siyang ihatid kina Lola Clarita ay nagsimula na rin ako maghanap ng malilipatan. Naglakad-lakad ako sa sentro ng Lucena upang makakita ng pinakamurang bed space. Marami na ako napagtanungan. Marami namang bakante at kahit anong oras ay pwede na akong lumipat. Naghahanap lang ako kung saan ang pinakamura. Sobrang init ngayon, mabuti na lang at may baon akong tubig. Hindi ko naman magawang sumakay sa tricycle dahil napakamahal ng pamasahe. May nadaanan akong tindahan at nakita kong itsura ko sa salamin. Mukha na akong lantang gulay o kaya naman ay bilas ang isda dahil sa pagod at pawis. Ilang oras ba naman ako naglalakad sa initan? May mga dadaanan na rin akong hiring sa paligid at ilang resume na rin ang naipasa ko habang naghahanap ng malilipatan. Pinagsabay ko na para naman hindi sayang ang pagod ko. Sana ay wag na muna silang tumawag dahil nasa sanglaan pang aking cellphone dahil kinailangan ko ng pera pambili ng gamot ni Janry. Tutubusin ko ito kapag nakuha ko ng back pay ko. Nagpasya ako umuwi na total, may nakita na akong pwede naming lipatan. Maraming bakante kaya anytime ay pwede kaming lumipat. Kailangan ko lang ipahingang pa ako at kanina pa rin ako gutom na gutom, kaya kailangan ko nang umuwi. Wala pang kalahating oras ay narating ko na ang aming apartment. Marahan kong binuksan ang pintuan at mabilis na humiga sa sofa bed. Ay, ang sakit ng mga binti ko. Sa sobrang pagod ay hindi na rin ako makakain. 2:00 pa lang naman. Matutulog muna ako ng 1 oras at pagising ko ay susunduin ko ng aking anak kina Lola Clarita. Sinet ko ang alarm clock para hindi mapasobra ang tulog ko. Ipipikit ko pa sana ang aking mga mata nang may narinig akong katok mula sa pintuan. Kainis, gusto ko nang magpahinga. Bakit ngayon pa mangungulit ang landlord namin? Akala ko pa naman ay nagkaintindihan na kami. Mabigat ang aking katawan na tumayo at naglakad upang buksan ang pintuan. Mamukat-mukat pa ako at sobrang gulo ng aking buhok dahil hindi ko na nagawang magpalit ng damit at linisin ang sarili. Dahil sa sobrang pagod, muli na namang kumatok ang nasa labas. Sandali! Sigaw ko bago ko ito pinagbuksan. Laking gulat ko nang makita si Noel na nakatayo sa labas ng pintuan. Gusot ang damit nito at magulo ang buhok. Melanie, namumula at punong-puno ng emosyon ang mga mata nito. Anong ginagawa mo dito? Nagtataka kong tanong. Can we talk? Hindi ko alam kung bakit siya naririto. Bastang alam ko lang ay pagod ng katawan ko at gustong-gusto ko nang matulog at magpahinga. Wala na akong enerhiya para problemahin pang lalaking ito. Ang pinakahuling tao na gusto kong makita sa oras na ito. Nag-resign na ako sa kumpanya mo. Umalis ka na. Kailangan ko pang magpahinga. Pagtataboy ko sa kanya. Isasara ko na sanang pinto, ngunit iniharang nito ang kanyang katawan. Please, nito.